dear beloved, Boss Mike, Cervera. Survey tayo. Ano ang nangyari sa survey? Pasok! Ikaw, may tanong lang. Mga kababayan araw-araw ho tayo, kada live natin meron tayong survey na ipapakita ha. Survey po ito nila Biyahe ni Koy ha. Biyahe ni Koy, pasok! May tanong lang. Ikaw, may tanong lang. Ito yung tanong. Ito. Ano ang hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Seryoso ba tanong? Seryoso. Patingin nga. Ayan. Real stuff? The guilty. Bakit guilty? Guilty daw mga kababayan. Pinakita lang yung mukha ni Sarah eh. Di ba? Pinakita lang ho yung mukha ni Sarah, guilty na agad eh. Sa totoo lang ho mga kababayan, pag nakita niyo yung mukha ni Sarah, sasabihin yung guilty rin eh. Deserve naman yung ma-impeach. Bakit? Sa anong paraan? Bilang estudyante, bilang mamamayan ng Pilipino? Siyempre, as an eduk student, naging secretary kasi siya ng department ng education. So, hindi valid reason yung wala kang nabigay na resibo para mapakita na meron ka ba talagang ginastos para sa education. Yun. Wala! Sul-sul eh. Ayan, mga kababayan pati mga bata ho, mga kababayan eh. Nagsasabi na kahit nga sa DepEd, wala kang pinakitang resibo eh. Resibo kung ano yung ginawa mo, meron naman, sabi. Yung alin? Yung yung tree planting. Uy, anong pamangkin Hindi ko kilala yan. Bilang estudyante, may nagawa ba siya? Wala. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Kung ano ang hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Hindi maganda ang pinanggagawa niyan sa... Kita nyo, sundan nyo na lang sa YouTube channel. Guilty rin! Ay, nako. Pati ho yung mama eh. Thank you. Kung ano ang hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit? Guilty mga kababayan. Guilty. At samantala mga kababayan ko, eto naman tayo, pasok. Try ko na rin yung pagkakataon para itanong sa iyo ito dahil... Ito mga kababayan ay pinakalat ng mga DDS. Alam nyo naman ng mga DDS, mahilig magpakalat ng fake news. Ito po ay maliliwanagan na yung mga DDS na mga naniwala rito. Kayong mga DDS, makinig kayo. Matagal na kayong niloloko ng mga kapwa DDS nyo. Yung bag na may mga bag daw ho yung mga pamilya ng biktima. Diyan sa may dahig na mga magaganda daw. Yung mga branded na bag, mga kababayan ko, ito nilinaw. Panoorin natin. Julius Babaw. Angela, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para itanong sa iyo ito dahil may photo na kumakalat ng tatlong mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na may mga daladalang mamahaling mga bag. I understand na ito ay kuha mo. Can you please clarify kung anong kwento nito? Oo. Yes, Julius, for context, yan yung... Ayan mga kababayan, siya mismo daw ang kumuha. Kasi nga mga kababayan ko, pinapakalat ng mga DDS na may mga daladalang bag daw. Ito pong mga pamilya ng mga biktima at nilagyan pa nila ng presyo. Tulad ho nito. Meron daladalang Louis Vuitton. Tignan nyo. Speedy 25 in monogram. Canvas. Nagkakalagahan ng 95,000 to 111,000. Ito naman. Hindi pa nilagay talaga yung mga mamahalin, ito naman, 258,000 to 288,000. Linawanagin natin, ano ba talaga ang totoo dyan? Pasok. Yung araw na yan ay yung nagkaroon ng press con. That was the day before the confirmation of charges, the first day of confirmation of charges of former president. Yan yung grupo na Panagutin, Duterte Panagutin Network, nagkaroon sila ng press con na yan. So sa press con na yan, dumalo ang iba't ibang mga human rights advocates, and of course sila Attorney Cristina Conti, sila Attorney Nelly Cormenares, at saka itong dalawa dito, yung tatlo na yan, yung sa mga kaanak
ng biktima ng EJK. Yung bandang left side, yung hindi nakaitim, siya yung co-convener ng Rise Up. So yung dalawang nakaitim, yan yung kaanak, no, ng biktima ng drug war. So I approached them, nagpakilala ako, at hiniling ko kung pwede silang ma-interview. That was before the press con. Pero sabi nga sa akin nila, Atty. Cristina Conti, ay pagkatapos na lang ng press con. So sabi ko, sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka pipicturean ko sila. I was the one who told them to stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita ng mga mamahaling bag. At Ayan, Leonora Brown, wala nga silang ganun. Inedit lang yung litrato. Ayun ang pinapaliwanag nung mismong kumuha. Inedit lang ng mga DDS. Oo. Siyempre, utos ni Sara. Siguro, inutos naman kay Cathy Binag. Edit mo yan, i-post mo kasi ganito dapat sirain natin tong mga to, gano'n. Para hindi paniwalaan ng ICC at saka mga DDS sa Pilipinas, baka kukunti na lang tayo eh. Ayan. Ano nangyari mga kababayan ko? Sabi nga ni grabe pati ba naman personal na bag pinakikialamanan. Hindi. Wala sila talagang bag. Ito yung sinasabi, wala talaga silang bag. Kung hindi, nilagay lang nila yan. stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita ng mga mamahaling bag. At wala daw siyang nakita ng mga mamahaling bag. Sa madaling salita, inedit lang ng mga DDS para palabasin na itong mga taong pamilya ng mga biktima na nakarating sa dahig ay mga bayaran. Yun yung gusto nilang palabasin. Tuloy. Wala din naman silang bag nung pinicturan ko sila. Walang bag nung pinicturan daw netong reporter kasi siya naglabas niya ni. Tapos kumalat sa social media. Ang ginawa ng mga DDS, kinuha ang picture, inedit, nilagyan ng mga bag. Mukhang maglulupa rin yung nag-edit, mga kababayan ko Bakit kanyo? Hindi pa nilagay yung mga tag-500, tag-1,000,000. Kundi ang nilagay mga kababayan, 100,000 lang. Putik na yan, ordinary. 100,000 pesos, 95,000, 250. Sana man lang yung mga nilagay diyang Gucci. Diba? Yung mga tag-500, 600, 700,000, gano'n. Wala talaga mga kababayan itong mga DDS Wala diba? Baka nga clone lang yung nilagay kapag ka-clone, sa akin na lang kayo bumili. Tuloy. For the entire duration na nasa loob kami ng room na yan, wala akong nakitang luxury bag. And if you can scrutinize the photo ng fake news, doon sa naka-long sleeves na younger na babae sa right side, yung kamay niya na may bag, may mga singsing siya. But pag titingnan mo yung press con mismo, habang nagsasalita siya, nakikita yung kamay niya, wala naman siyang mga singsing. So talagang alam natin na fake news yung litrato na yan. Wala, fake news daw mga kababayan ko, gawa ng mga DDS. Hindi na nahiya tong mga DDS, Puro pami-make news yung daladala Sa totoo lang, nakakahiya Lagi na lang fake news yung balita nila. Ewan ko, gaano ba kaya talaga kalaki yung binabayad sa mga yan, Laki siguro yung binabayad. Bro nyo, kaya nilang gumawa na naaatim nila na ma-make news dahil sa pera. Naaatim ng mga DDS gumawa ng fake news dahil sa kwarta. Walang mga kababayan ko. Ewan ko. Ako, mga kababayan, hindi kaya ng konsensya ko yan. Gagawa ka ng fake news? Fake news, ayan, ganyan. Tapos ang bibiktimahin mo yung mga pamilya pa ng mga nabiktima ni Digong. Kaya mga kababayan ko, Parang si Sara nakakahiya. Oo, ewan ko bakit hangang-hanga sila rito mga kababayan ko Hangang-hanga sila, yan Na hawak ninyo ang emergency number. Ayan kasi nagkalat ito sa
social media. Oo, binabas si Sara, presidente ng mga DDS. Oo, ng ating mga departments. Oo, sabi rito. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating departments of foreign affairs. Oh, dami yatang departments ang ano. Ang dami yatang department, mga kababayan, ang DFA. Baka naman na alam nyo kung ilang department. Oo ha, mga kababayan ha. Oh, kayo nang bahala. Our beloved Boss Mike Cervera.